May headset ang Yamaha, di ba sasakyan lang yun? Yun nga rin nasabi ko sa kanya nakaraan. Paano yung shock mode? Ha? Ganon? Oh, really? Talagang may kasama yan? Or Video? hindi? Kasama? Saan? Okay. Sa Spotify? Manunood sila sa Spotify? Yeah. Nanonood, hindi May, nakikinig. yung una naming walang video yon. Minsan nakikinig, minsan na. Bicol region. I'm a Bicolana. Bicol region. Bicolana. Wait, anong Pure Bicolana. ano bang language sa Bicol? Tagalog or Bicol nga, di ba? ano ga? Bicol. Bicol. Oo nga. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in this world. So, my name is Dondi, and My name is Kevin and welcome to our podcast. How are you, Kevin? I'm good. It's been a week since we recorded our second and third episode of the podcast, Yeah. and we are in the midst of editing everything Yeah. and expect that we will have our second episode uploaded by tomorrow. Tomorrow, Hopefully. Thursday. Every Thursday, right? Every Thursday, you can expect a new episode sa lahat ng mga pinag-uusapan namin. Kaya, sa lahat ng nakasubscribe, di yung rinig yung rinig yung candy mo doon. Kasi ang tigas eh. Sa umpisa kainin. So, ko na lang. So every Thursday, expect na meron tayong new episode. And yeah, abangan nyo yun. At meron na kaming 7 followers. Congratulations! Thank you. Hindi namin alam kung sino yung nagpa-follow sa amin. Pero magpapasalamat pa rin kayo. Magpapasalamat pa rin kami sa inyo na pina-follow nyo kami. Kahit 7 lang tayo. Ganun lang naman talaga yan eh. Isa na ako doon. So, pala kasi ako din eh. 5 na ba? High 5 followers. High 5 followers. O, diba? Meron tayong, nakaloko tayo ng 5 Sana tao. sunod mag-celebrate naman tayo ng 5 million followers naman. Yung mga ganun. So every Manifesting, every milestone magse-celebrate tayo. Like 100. Milestone? Yes. Tagalog? Bato-bato. Okay, Kevin, Bato-bato. for today's episode, it's very interesting yung topic natin dahil hindi naman tayo pinanganak na mayaman or may-ari ng mall or anak tayo na multi-millionaire. Hindi naman tayo pinanganak na gano'n, di ba? So, Hindi ako nakaka-relate. Ay, Charot. So, hindi naman tayo lahat na pinanganak na yun. With a golden spoon. Yeah. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba natin nalaman na mahirap pala tayo. Oo, ano yan? Trending na topic yan sa TikTok. Oh. I don't know kung TikTok Philippines kasi Siguro, sa Canada tayo. Kasi Tagalog eh. Hindi kasi So kung English siya, paano ba siya English eh? ay, oo nga no. Mahina ang utak. And for today's episode din, so may guest pa tayo, si Christine. Yes, we need extra hand in answering questions. Yes. So, bagay na bagay din to sa kanya kasi matagal na kami nagsasama kasi kasama din kami sa coffee shop na tinatrabahoan namin dati. And then, yun, nagyayabangan kami kung anong meron. Hoy, si kahit Christine. maliit lang yun na nakabili ako, nagyayabang talaga ako sa kanya. Hoy, si Christine nag-train sa akin ng first day. Tapos nilayasan ako next First day. day. Hanggang first day lang. Hanggang first day Or lang. sila yung mga nauna-unang batch. Oo, diba? So, sila nauna. hindi na natin, okay. Marami sila. So, pakilala muna natin si Christine. Sige. Christine. Hi. Hi. Hi, Kamusta ka na? Philippines. Hi, world. What's your full name? Date of birth? Hala. Passport? SIN number? Hala. Riscam pala. My name is Christine Furio. So, I'm from the Philippines, Bicol region. I'm a Bicolana. Bicol region. Bicolana. Wait, anong Pure Bicolana. ano bang language sa Bicol? Tagalog or Bicol nga, di ba? ano ga? Bicol. Oo nga. Bicol nun. La. Mapurul. Friend. Mapurul. Sabi ko pa naman kanina, ang smart mo. Babawiin ko na. Mapurul. Mapurul pala. Bicolano. Napakagandang intro yun natin. Anong language ng Bicol? Oo nga. Kahit nung nakaraan nga, tinatanong namin nasa na Mount Pinatuboy na namin alam. La. The first episode yun. Sabi niya, yung Mount Pinatubo daw, yun yung Mount Mayon. Oo. Sabi ko, Hoy, sa amin yun. Mount Nang agaw. Mayon. Oo. Sabi ko, nilipat na yung Mount Pinatubo, Kevin.
Sa amin yun. Pinaliktad na pala, no? Pasensya na, kanina pa akong alas 7 ng umaga gising, Kailangan natin naubos na ang aking utak. Balikan ang geographical. Oo. So, you're from Bicol. I'm from Bicol. I was Bicol, born and Albay. raised. Yes. No, Bicol, Sorsogon. Bicol? Kung Bicol, familiar Sorsogon? silang lahat kay Cheese Cordero. Ah. Yun, Si Heart malapit lang. kami nun. Si Heart, yes. Si Heart na nagpunta na sa town namin. Oh, okay. Once, just to promote yung ano. Ano ba promote this heart? Ay, si ano? Yung mga- Kasi Senator... Oh, sorry. Pwede mo sabihin yun? Noong nagka-campaign si Cheese? Hindi. Cheese, ang arte, no? hindi. Diba si Heart ay fashionista? Ah, okay. So, parang tinutulungan niya yung mga Local artists. local designers. na naggagawa ng mga handicrafts sa amin, sa lugar namin. Oh. Tapos yun yung ginagamit as I think ini-import Fashion niya yun something. kasi may, if I'm not mistaken, yung Love Marie niya, merong Love Marine. Love Marie. Love Marie Marie. Product? Na brand? Na sa kanya yun, di ba? I'm not Brand? sure. I'm not really sure ha. Pero, yes, meron siyang Love Marie na clothing line or whatever. Ah, Like, okay. mga ganun. Oh, okay. Kaya pinapaganda niya yung mga bags, mga handicrafts, mga locals. Di ba nag-drawing siya sa Oo. mga bags? Anyways, yun. Sige, so since galing ka ng Bicol, Yeah. so paano, nawala yung sound. Oo nga. Ngayon lang siya ulit bumalik. Nawala yung sound. Wala. Okay na. So, hindi, curious lang ako, paano ka nakapunta ng Canada? Is it the same story as we had, like agencies and stuff? I think we're both The same we're all both? the same both. Both? Like both bangka. Char. We're on the same agency, am I correct? Mercan. Mercan Yes, we are the Philippines. same. Si, pulang agency. Si Blue. Blue ba? Kahit blue Naiba yun. na naman ang kulay. Ay, ano naman tayo? Blue yon. Bilog. Naiba na naman ang kulay. Mercan Philippines. Okay, so American Philippines ka rin katulad namin, di ba? So, Correct. nung nasa Pilipinas tayo, anong klaseng buhay meron tayo? Kay ikaw, nasagot na namin to eh. Ikaw, anong trabaho mo, anong profession mo dati sa Pilipinas? Bago ka, yes. Ang daming Yung- tanong, anong Yung una? iniiwanan mo doon sa Pilipinas na profession mo? Or Yung profession work mo na ang oo. sasagutin ko? Oo. Oo. Ano bang natapos mo, ganon? Okay. Ako ay a graduate of Bachelor's in Food Technology. That's my Alright. profession. I Oh was my a food God. technologist. Sorry. Okay. Quality assurance field auditor ako ng isang company sa Pasig which is Unilever. Oh. Yung Yung Selecta. Bigotin. Yun na nga. Parang bigatin may paano siya. pa ka pala dyan? May 3-in-1 plus 1 ka pala dyan. Correct, friend? na ice cream. So, I was one of the people there who audited yung branches ng 7-Eleven, supermarkets. I checked the freezer itself. Oh. So wait, kung yun ang work mo sa Philippines, like Ano? nung kay Mercan kasi tayo, 'di ba kailangan? I don't know. So nag-transfer Yes. Jollibee ka or anong No. company? I really Starbucks? wanted to apply in a cruise ship. Oh. The reason ba't ko parang nag-transfer from being a quality assurance to food industry is because I really wanted to be in a cruise ship. Oh. Kaya ako nag-apply kay Shakey's. Well, I started at Italian Cafe Cibo in Glorieta. We have to speak in English, Dondi. Oh, sorry. She's doing it in English, so we have to. Tagalog oh ulit. my God. Lumipat ako ng Italian restaurant, tas nag-apply ako ng Shakey's. And then, I started as a server, and then, yun, naging manager, and Nag-grow. then, nag-grow. And then, that's it. And then, Pero I before think, ka pumasok sa Shakey's, alam mo na yung pathway ng Canada or something? Or, no, Doon- never, doon mo really. This is a real story. Hindi ko talaga inisip na mag-apply in Canada because I always wanted to work in a cruise ship. That's my dream. so sino Because my brothers sino are, nag-ano sa'yo? seafarers. Sinong nag... Ako, my parents. My parents always expect high sa akin kasi I'm the youngest. Ganun naman So, talaga siguro yung mga parents, di ba? Yung, Ay. yung sasabihin ng Yung napagod ka na lang ng True. ganun. It's I think it's a Filipino culture na Yeah. masyadong They hindi naman always masyado. wanting big. Oh yeah, kasi sa mga anak nila. Oh, Ganun. kasi, for example, yung dad ko, or Ah, dad, dad. Dodd? Dodd? Kasi Dodd? Yung papa ko How do you kasi, spell Dodd? Palaging nagsasabi sa akin na yung nagtatrabaho ako sa nagtatrabaho ako sa
salesman sa isang coffee brand din. So, palagi nagsasabi, mag-abroad ka kaya. So, mga ganyan. Yung mga ganyan. Gusto niya, mag-abroad ako doon sa somewhere. Middle East? Yung mga ganyan. Middle East muna, yes. Sabi ko, ayoko doon kasi yung kikitain ko doon, kikita ko din naman dito. So, Oo nga, kasi yung tito ko rin, nung nagplan ako sabi ko gusto ko magpunta ng Canada, sabi niya, at saka mom ko rin, kasi sabi niya, mag-Middle East ka muna para ma-experience ka. Sabi ko, if I'm gonna go somewhere else, if I'm gonna go abroad, I don't want to leave the country. Oh, ang arte. Sige, sandali mamaya ka sa akin. I don't want to leave the country na for the meantime, like for a short time. I want to leave the country na Long term long decision. term. Kung aalis ako, dapat doon ako sa lugar na magsasettle ako, which is Correct. Canada. Kaya hinintay ko talaga Correct. 5 years in the planning or 8 years ata. 8 years. Ako wala. Nung feeling ko na puno na ako sa mother ko kasi every day na lang may mga sinasabi, eme. Doon na ako sabi ko, sige, magta-try ako. So I actually tried to send my resume online 2016. Oh, directly sa ano? 2016, yes. And I had a call, but unfortunately, my meeting so ako at JG's. where did you learn or ano ba natin sasabihin yun? Tagal, ano na? Saan mo ba nalaman yung Mercan. Yung friend ng kapatid ko, which is seaman, nagsabi siya, diranay mo na mag-apply to Canada instead na magbarko. Oo. Parang yung kapatid ko kasi hindi siya fully supportive na mag-apply ako sa barko. Kasi sabi nila, it's a hard job. Ako talaga gusto ko. Then, narinig ko yung Mercan na nasa Robinsons, which is close kung saan ako Shakies. stay. Yeah. Yes. Oh, yeah. So, I tried. Nag-apply ako online and then that was 2016 and then I had a call. Unfortunately, I think 30 minutes late lang ako ata noon para sa interview. Ang sinabi nila, cut off na. Hindi ka na nakasama sa interview. 30 minutes late at 2016. Pero may mga employer doon Oo, na parang... Yung parang nagpa-panel na employer. Oo. In person. 2016 dapat. Kasi tayo, parang ako, sa ano din May massive na interview, parang ganun, di ba? Wait, sa Mercan yan? Mercan to. 2016, pumunta ako doon. Tinawagan ako. Tapos, tapos na yung cut-off. Hindi ka nakaabot. Oh. And then, okay. And I said, okay, I'll wait. Tapos, nag-try ako ulit pumunta, walk-in. And then, nakita nila yung pangalan ko. And then, sabi ko sa kanila, yeah, I was really trying 2 years ago pa. Tapos, chinek nila yung pangalan ko sa system. Then, it started. Oh. And then, I think nakita nila, ang tagal na pala nito nag-apply. So, kung sabi nyo 8 years in the making yung mga application, ako talaga luckily 7 months lang. Tapos may visa na. Mabilis Bilis. Mabilis. Tapos PR pa yan. PR. Yun, diba? Yes. Baby. Yun nga yung sinasabi natin na para sa yung PR na dumating. However, yung processes natin is different from each other. Marami. Yung Hindi, I don't think so. I think that was the time lang talaga na yung employer natin dito sa St. Is John naghahanap. really need someone. Because I supposed to fly here during August. I came here September 25th. And then they want me to come here August. Unfortunately, nag-open ako ng Shakey's sa Aklan, sa Bay Boracay. So, I cannot leave yung team ko doon. Shoutout mo muna yung mga team mo doon. Oo. Shoutout sa Hello. mga taga Kalibo Aklan. I-follow niyo yung mga kaibigan ko. Taga-Kalibo kami. Ay, we! Yes, my mom is the family of my mom is from Kalibo. Ako yung Kalibo isa sa Aklan. nag-open ng may opening team ako dun. Boracay? Aklan Shakey's. Iba pa yun sa Boracay 1, 2. Sa inyo yung Shakey's na building, sa kanila yung lupa. Hala! Oh my God. Uy, grabe ka naman. Kaya nga hindi ako nakaka-relate dun sa topic natin na susunod. Oo. Kaya nga eh. Pero hindi, yung mom ko at saka yung mga brothers niya nandun kasi. I love there. Hati, Mindoro I love and Kalibo, yes. Meron yung kinakain na na fresh na masarap. Ano yun? Yung fresh na i-open mo yung shell. Hindi siya tahong. Ay, hindi ko na-try yun. Talaba. Talaba? Oh my God. Meron din yun sa Marami yun sa Cebu Oh my God. Like, fresh lang siya. Tapos lagyan mo lang ng suka. Tapos lagyan mo ng lemon. Oh my God. Lemon. It's so good. Char. So, yun yung life natin sa Philippines at saka yung nakapagpa-decide ka kung bakit.
Sige nga, kasi iba-iba tayo ng mga pinanggalingang buhay. Oh, sige. Paano na atin nalaman na nahihirapan pala tayo sa buhay natin? Sa Ay, ako alam na alam ko. Alam na alam ko. Since ikaw ang guest namin, Oh, sige. ikaw muna ang mauna. Paano mo na-realize, trending topic ko sa TikTok. Alam mo, nasabi ko na kanina ata. Ulit ako, girl. Hindi ata nakarecord Oo. yun kanina. Hindi nakarecord? Hindi ata yung nakarecord sa una. One of the trending topics sa TikTok is yon. Paano mo na-realize na mayaman? Na mahirap ka pala or nahihirapan kayo or in any perspective. Kasi iba-iba tayo ng perspective eh. Yung mga napanood ko sa TikTok videos, iba-iba yung perspective din narinig ko eh. Ikaw, Gustong-gusto ko to. Oo. Gustong-gusto ko yung tanong na yan. paano mo na-realize na kailangan may magbago sa sitwasyon mo at that point of time or depende kung paano mo interpret kung paano ka nahihirapan. Para may feelings, may nahihirapan. Pinagdaanan ko talaga to. Oo. Parang ang perfect naman ng topic na to. Kaya pala ako yung tinawagan niyo. Oo. Ganon. Tayo kasi, bawat isa, mayroon tayong kwento. Yun ang gusto namin marinig. MMK, baka naman. Sige, ikaw, Christine, paano mo na-realize yung ganong point of time? Ako kasi, I'm a single mom for a long time. Yes. So, ngayon, meron na akong 15-year-old son. And then, when I was in Manila, I left Bicol, 2018, and then I went sa Manila para, anong sabi nga sa Tagalog, makipagsapalaran. Yes. Talagang Manila ang ating Literal, makipagsapalaran. Lahat kasi talaga tayo, Manila talaga. Oo, ang kasi punta. mga probinsyano tayo. Oo, yes, ako rin. Correct. Mga probinsyano, right? Pero ako hindi. Oh, hindi siya pumunta ng Manila eh. Nag-Cebu lang talaga siya. Pero naman talaga yung Cebu din. Cebu is... Oh, kasi maraming, compared sa Bicol kasi, and then, maraming opportunity na ang Cebu. Yes. Unlike Yes. sa amin talaga. In terms of geography kasi, ang Visayas, ang comparative to Manila is Cebu. Cebu, correct. So, equivalent ng Manila sa Visayas is Cebu. So, you Yeah, are I already... think isa din sa pinakamayaman na province is ang Cebu province. That's right. And old city ng Correct. Philippines, Cebu. I Old heard street is about Colon Street, but I don't know about the old city. It is one of the oldest city. Oh, okay. Correct. Sabi sa history, may naalala ako. My God, may naalala Huwag ako. nang ganun. Tandaan ko na lang yung kanta ni Yoyoy Villame. Na? Philippine has the great history. Ayan. Sige, Christine, Parang tuloy mo yung kwento mo. So, saan na tayo ulit? Yung nakipagsapalaran ka. Okay. O, yun. And then, ang hirap. Ilang beses akong palipat-lipat ng apartment. Hold on. If I'm not mistaken, mga 7. Why? I have a kid. And then, So, dala-dala mo yung kid mo nung time na yun? yes. Diba? May coaching ako. Coaching, oo. May coaching. So, dalawa kayo from Bicol, nag-move kayo to Nauna Manila. Nauna okay. ako. Hiniwan ko muna siya. And then I really told myself na I promise I wanted to get him. So, nakuha ko siya within a year. And then doon na, nag-start na ako kahit anong trabaho. I mean, yun na, nag-selecta ako, whatever. And it's really hard kasi ang mahal ng apartment. Oo. Ang mahal ng bili, ang transportation. And then I feel like, nung umabot ako sa point na nag-shakis na ako, yes, it is a great job. Being a manager is a very, anong sabi Is it a doon? dream job? Ang ganda ng, alam mo yun ng title. Ayan, very good title. Music Yes. to your ears. But unfortunately, It yung paying It doesn't come with the- equivalence niya, hindi kaya pag single mom ka. Magkano ang bahay? Oo. 5,000. True. Magkano ang food? Tapos magkano lang ang sasahurin doon? Dati ba ang sinasahod ng manager? Pwede bang sabihin yun? Pwede naman. Pwede naman. Oo, dating sinasahod ko. Kasi matagal naman na yun. Oo. Hindi talaga siya enough. Nahihiram pa ako sa mother ko. So, Napagod na ako ng ganon. figure lang. For example, kung ang gastos mo is like 10,000 and you're earning siguro 12,000. So, hindi enough talaga para makapag-save Umabot ka. pa sa point na bumili, sanla tira, kumuha ng sanla ang parents ko para wag ako mag-apartment. Sangla tira? Parang, sanla tira ang term nun sa Pasig. Kumuha sila ng bahay, worth mga 300 ata yun. Oo. Para lang, diba may long term nun? Parang kunyari, may isang bahay, walang nakatira. Isa sanla tira yun. Yun ang Oh, tawag.
So, kumuha sila ng bahay, parang worth 300. So, parang may contract kami na hanggang 5 years kami doon. Parang ganun. Yes. Para lang hindi ako umupa. Ah. They even tried na to help me out na kumuha ng bahay kasi sa pumapasok. Butik sana kung may lahat ng school doon libre. Hindi libre ang Oo. Pilipinas. Lahat, elementary, high school, lahat, university, college. Kailangan may kailangan may bayad yung hatid sundo. Service. Oo, may bayad. Lahat may bayad, walang libre. So, napagod na ako. Laging negative ang pera. Walang positive. So, doon na ako talaga. Sabi ko, okay, try na natin tong Canada. So, yun yung turning point mo. Yun na talaga. Laging Pagod na ako. pagod na, wala pa tayong naiipon. Ganda ng story mo, friend, ha? Oo, Ganon. pagod na ako. Ganon yung turning To the point na yung anak ko ay kwento ko na to sa'yo, di ba? Hindi ko alam. It has been, ito yung Mga lagi kong dinamay. kwento sa lahat ng mga kaibigan ko na ganun kahirap ang sitwasyon. Pag pupunta kami ng supermarket, gusto ng anak ko yung Kinder na chocolate. Oo. Kinder. Di ba Hindi na chocolate. Yung yung Kinder. pambata, may laruan, tas half is Okay. chocolate something. Okay, ito yung oh my God, every time I tell this story, syempre hindi tayo iiyak ngayon kasi happy thoughts to. Yeah, happy Hindi thoughts. pwedeng ganun. Yung tissue dito. Pero huwag ka ng tissue, baka mamaya may... Maiyak ko. hindi tayo iiyak. Pero Happy okay tayo. lang, kasi this is an open contract. And hindi ito para lang may makontent ha. Totoo Oo, to. kasi totoong buhay yung Sa pinag-uusapan Pure natin. Gold po ito. Sa Pure Gold, Taguig, Tipas, location, nangyari. Hoy, dyan ako tipas. Yung may mga hopya. Oo. Doon kami nag-grocery. O, di ba? Tapos kumuha ang anak ko ng Kinder na chocolate. Di ba nasa may cashier lang yun? Kukuha Oo. ka. Pero yun ang budget ni mama. Budget lang. Oo, true. Kinuha ko yun sa kanya. Tapos binalik ko. Nayak na ako. Siyempre, Charlo. Pero syempre, para sa anak mo yun eh. Hindi, friend. Oo, Kasi hindi, I mahal, mean- di ba, ng chocolate doon? Mahal. Oo. As in, yun talaga. Sabi ko, no, hindi pwedeng ganito. Na parang, hindi pwede. Tapos meron pa na, sabi ko, anak, hindi pwedeng, bakit may ganito? Akala ko happy lang. Pero hindi. Hindi pwedeng ganito. Pero share lang naman tayo, diba? Oo. Hindi pwedeng, oh my God, mahal pa naman yung mascara ko. Ay, wala akong mascara ngayon. Hindi, pero kasi pag napagdaanan mo yung mga gano'n, na parang, you're so helpless. Diba? Na hindi, gusto kong bilhin para sa anak ko. Wala Yes. pa akong anak, pero yung mga gano'n. gusto mo. Pero hindi, yung helpless time mo na gustong-gusto mo bilhin para sa anak mo, Oo. na hindi mo mabili because may kulang. Wala. Budget Hindi lahat. pwedeng. Ang hirap. Pag nabili ko yun, merong may sacrifice sa ibang grocery ko. Gets? Na Yes. kailangan and necessity. Oo. Tapos meron pa yan. Sabi ko, kasi pinalaki ko yung anak ko na very matured. So, meron pang isang instance na lagi siya magtatanong, pagka, mama, may bonus ka na ba? Sabi ko, bakit? Di ba manonood tayo ng movie pag may bonus ka na? Oo. Nakakanood lang kami ng sine. Kasi mahal din. Sine pa yun. Sine tawag dun, di ba? Oo, sige. Oh, nakakapanood pa kami ng sine. Pag alam niya may bonus ako, pag sinabi kong wala ako anak bonus, sabihin okay lang ma, sige magantay na lang tayo ulit pag may bonus. Ganon kahirap. Oo. Ganun kahirap yung buhay doon, no? Ang sakit yun. Minsan talaga, paycheck to paycheck ka talaga. Yeah. Hindi lang paycheck eh. Halfway through sa paycheck, hindi mo pa nga inantay yung isang paycheck eh. Wala. Same paycheck to nothing, then paycheck. 5 Ganon. days before paycheck. Wala na. Maglalakad na lang ako, papasok. Hindi pag 150 na lang, shucks, maghahabal-habal ba ako, mag-jeep ako. Ganon. Eh yung habal-habal 150. Pag jeep 8, 8. malilate ka. Oo. Mm. Ang hirap no, ang hirap ng Especially I'm on my own. Parang ang hirap. So doon yung May yaya, may... Oh my talaga God. doon mo talaga na-realize yung kahirapan ng buhay doon. Hirap na hirap. Realize na realize. Pero nung kabataan mo, yung elementary or high school, ganon. So, nasa parents ka pa nun, di ba? So, Ay, hindi. medyo maluwag-luwag naman yung buhay niyo or what? Oh, Kasi ako, iba din eh. Iba din yung kwento ko dyan eh. ako bunso. So, never kong naranasan maghirap Ah. doon. Tapos, medyo, hindi. Sila nakakaluwag. Pero, Pero ikaw naman, ano ba tawag nun? Parang abot Well ka off ba? naman. Magkatawag. Oo. Pero Well, sakto yung middle class. yan. Ganon, middle class. Oo. like yung tipong
uwi ka na lang galing eskwela, galing school, tapos uwi ka na lang na mag-study, wala ka nang ibang gawin. Kasi ako iba din yung story ko sa mga ganyan eh. Parang feeling ko ganun ako. Sige nga, ikaw, Dondi. Natanong natin kay Christine kung ano yung buhay niya. No? Yung Oo turning nga. point. Ikaw, Ako may pa-teary-eyed na doon. Oo. Kailangan lamangan. ano ang turning point mo na na-realize mo? Laway pala yung tumutulog. Anong turning point mo na-realize mo na nahirapan pala na kailangan mo nang i-change yung situation? Kasi magkakaiba tayo sa kanya, point of view ng may anak. Ang hirap. Tayo, point of view natin. Magkaiba tayo ng point of view kahit na para sa single. Isang anak ka lang ba or Tatlo kami. Ako isang anak lang ako diba? magkakaiba tayo ng point of view. Kasi ako din kasi nung parang nag-graduate ako ng 28 years old na ako, 'di ba? So Oo. parang apaka-late na noon, tapos hindi ko din naranasan yung sobrang tight sa budget. Kasi hindi naman talaga ako monthly nagbibigay sa parents ko, ganon. So you're managing your own money na. Oo, tapos hindi din ako. Tapos nung time din na gusto ko mag-Canada din, hindi siya katulad sa kanya na gusto kong pupunta ng Canada para makaluwag-luwag ng buhay, ganon. So, hindi din naman siya siguro na sabihin ko na paycheck ko din sa Pilipinas kasi may extra pa naman din ako. Kaso nga lang, kulang din kasi may kahit ganito kasi yon, kahit gaano kalaki yung sahod mo sa Pilipinas, kung yung mindset mo yung bili ka nito, bili ka niyan, wala talagang malaking sahod sa Pilipinas talaga. Or kahit saan ka, kahit mag 100,000 a month ka, kung yung mindset mo na gusto mong bilhin mo talaga yung anong gusto mo, hindi ka magsisave para sa sarili mo. Oo. Walang malaking sahod talaga. Yung sinasabi, ang laki ng sahod mo dyan kasi malaking kumpanya na. Hindi, walang ganyan. Tapos nung napunta ako dito sa Canada, yung parang yung feeling ko talaga nun, parang wala, go with the flow lang. Kaya alam mo yung mga ganyan, parang wala, bili nito, biling ganyan. Tapos kung saan mapupunta. Kaya sabi ng iba, 2 trabaho mo, ba't umabot ka pa sa mga ganito? Ilang days ka na wala sa New Brunswick? Kasi parang lang ba? Pero naman, para sa akin din kasi naman, siya, parang like work, I mean balance of life ba? Alam mo yung Work-life balance. Yes, correct. Magtrabaho ka, tapos may time din na kasi minsan din kasi yun yung palagi kong sinasabi sa iba, hindi natin alam yung future natin, hindi natin alam na buhay pa ba tayo bukas. Yes. Yun yung ko din sa sarili ko. Pero syempre naman, wag mong waldasin lahat yung pera mo. Oo naman. Are you talking to yourself? Yung talagang ipagyayabang mo sa social media, no? Isasabihin mo doon na I work hard for this, I deserve this. Pero winawaldas mo naman yung pera mo. Hindi ka naman nag-save or nag-save para sa sarili mo. So, sa akin din kasi na alam ko na mahirap kami kasi elementary pa lang ako, high school pa lang ako. Yung tipong mga ginagawa ng regular na bata or estudyante na after ng school maglalaro, mga ganyan, hindi ko yung naranasan, friend. Ano ginagawa mo? Siyempre, pumupunta kami sa doon sa bundok, tapos kukuha kami ng pagkain ng baka. Parang nasusuga kayo ng... Oo. Suga kasi ang tawag sa amin nun eh. Kukuha kami ng pagkain ng baka, tapos pagkain. Kasi yung parents ko may mga bakahan eh. Tapos ang hirap talaga nun. After mag school, tapos pupunta ka pa doon, pakainin mo pa yung baboy. Ganyan. Kaya nagigets ko na kung bakit mo talagang pinapamper ng husto yung sarili mo now. Yes. Siguro din kasi nung high school pa ako or ganyan, sobrang hilig ko sa bike, hindi ko talaga mabibili kasi ano yung pambili ng parents ko, hindi. Yung baka ibenta mo. Pag-uwi ng nanay mo, wala ka ng baka. I-trade natin baka o bisikleta. Ganon. Tapos pag hindi mo pa mapakain yung baka, sasabihin pa ng mama ko na pag nabenta yung baka, ang bilis niyo makahingi ng pera, mga ganyan. So syempre, so, parang ngayon din, nakabili ako ng bisikleta, nakabili ako ng motor or whatsoever.
Ang mahal ng bike. Pero, Oo, dito ang mahal ng bike. pero Grabe. ano yun, yung parang, yun yung mga dati na gustong-gusto ko ba? Yun yung childhood trauma na tinatawag. That's right. And then, even, kaya ako din, yung grocery ang hindi ko rin kaya talaga kakayang tipirin. Para kang nanay ko. Kaya. Sabi ng nanay. After all. Oo. Singit ko. Singit ko. Yung nanay, mamaya na ako, ikaw muna. Oo. Di ba? So, yun yung yun yung mga point na siguro na alam ko sa sarili na mahirap You talaga reward kami. yourself. Mahirap Yes. talaga kami. So, yun, nagpakasal ako nung 2023. Beach wedding yun. Uy. Nagpapakasal. Naka-resort Tapos, yun. Ako, aminin ko talaga, kahit nagpapakasal ako, pero hindi pa at that time na pumapasok sa isip ko na magpakasal kami ng long time girlfriend ko, hindi pa ganun ka fix yung mind ko ba about marriage. Like yung isip ko, yung mga gastos financial, in terms of financial hindi pa talaga nagsisink in sa akin na dapat itong pera na to is share Parang, na namin oo. to naming dalawa, ganyan. Hindi talaga. Ngayon lang parang After marriage, dun mo lang ba na-realize na, okay, kailangan ko mag-save for us, for the both of us, for our future. After mga 5 months siguro. I think it's a normal thing kasi lalong magkahiwalay kayo, hindi naman kayo magkasama sa isang bahay. Siguro mas madaling mo ma-realize kung magkasama kayo sa bahay. Siguro, ganun na nga siguro. Diba? Kasi isa din yun sa factor, di ba, nung hindi kami magkasama sa bahay ngayon, as of now. So, yun nga. So ngayon, para namang na ako, na parang natauhan na kailangan ko pag-isipan na, for example, bibili ako ng ganitong bagay, kailangan ko pag-isipan, magagamit ko ba to, ganyan. Kasi may mga bagay ako na binili ko siya, like, for example, $1,000. Wow, $1,000. $1,000. I convert. $1,000. 42,000. 1,000 Canadian dollars. 1,000 Canadian dollars. So, For time. binili ko siya, tapos ginagamit ko lang ng mga 2 beses. For example, bigay natin yung example, best example yan, drone. Binili ko siya so medyo mahal din yan. Almost 1,600 din yan. Oh my. 1,600 Canadian dollars. Pero ginagamit ko lang siya 2 beses. So, yung mga ganyan ba? Ngayon, nagsisisi Impulsive talaga ako. buyer din kasi to Oo. Impulsive. But Nagsisisi talaga ako na yung pera na yun, kung ginagamit ko lang yun siya sa mga ganyan. Pero wala, nandyan na eh. So, Pero at yun least, talagang. nabili mo yung bagay na gusto mo. yeah. Hindi ko naman sinasabi, $1,600, hindi ko naman sinasabi na masama na bumili ng bagay para sa sarili mo. Pero, para rin kasi sa atin yun, para sa Reward mental health yourself. din natin, yes. Yun lagi. Baka sabihin nila, puro na kayo reward yourself na nakasama. Pero wag naman, kasi ilang araw din naman kami hindi natulog, ilang araw din naman Iba kami kasi yung reward pagod. yourself siguro pag nasa ibang lugar ka, hindi ka nasa Oo. Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ako nagbibili ng $1,600. Oo naman, Diyos ko Lord. Oo. Hindi ako Hindi. Oo. Kasi kahit sa Pilipinas ka, kahit ako nandun pa ako sa Pilipinas, hindi ako talagang paycheck to paycheck Pero yung sapatos na titig 4,000, antayin ko yun mag-sale. Totoo. 4,000, mag 50% sale yan, antayin ko yan. Totoo. Tapos yung 50% pa yan, 2,000 na lang yan. Hindi hindi mo pa yan mabili isang sweldohan lang. Dapat pag-ipunan mo pa yan or credit card mo. I-ride mo sa credit card na 2,500 every month. O, diba? Oh, May ganun, diba, na tayo, option, pero dito, installment. wala, Ang reality easy lang. kasi dito sa Canada parang mag-work ka lang talaga ng bonggang-bongga. Madali mong makukuha Yung gusto mo. yung gusto mo. Mm-hmm. That's it. Yes. Yes. Yung sama mo ng sipag at syaga. Correct. Manny Villar. Sipag, Hello po. Ay, sorry. sipag at syaga. So, Yun ikaw, lang. Kevin, ako sige naman, nga. ibabalik ko na naman yung tanong sa'yo, no? So, kailan mo ba, or paano mo ba na-realize, or Na I don't know mahirap. if you came from... Feeling ko hindi na na-realize. I don't know lang din, no? Kasi Sige lang, ma-relate mo lang nga. yung papa Hindi, mo, congressman yung papa mo, di ba? Grabe ka naman sa congressman. Hindi. Hindi kami, we were not, I wasn't born with a golden spoon, my mom and my dad. So, mayroon na mga turning point in our lives. Kasi yung dad ko is a civil engineer. And my mom, AB English siya. Wow. Pero hindi niya natapos yung AB English kasi nabuntis na nga siya sa akin. So, ako yung may kasalanan. Pero, ang sinabi naman niya nung panahon na yon, at the age of 25, kailangan mabuntis ako, may asawa o wala. Pero nabuntis naman siya, wala rin siyang asawa, pero may jowa lang. So, live-in lang sila. So, yun. So, my dad is still in the university finishing the civil engineering.
So, nung graduate siya, pinanganak na ako. Tapos, hindi pa ganun kadali agad. Sabi ng nanay ko, this is a point of view my mom. Tapos nagtrabaho na siya sa bangko, land bank. So, it's a government bank. Correct. So, medyo okay yung Land Bank life of the after that. Philippines. Oo. But my dad has a different, has another family. I see. So, Yung legal or what? ako yung mas hindi ko alam, sabi nilang paksa na daw lately, pero nung mga panahon na yon, ako yung First panganay. family, yes. Pero hindi pa sila kasal noon. Okay. Tapos, yun, may ibang family. Kahit na sabihin mong nagtatrabaho rin kasi yung mom ko sa isang palaisdaan. So, nagpapatakbo siya ng palaisdaan ng bangus. Salt farm. May fisheries Yes, ito. may fish. Yun yung pinapatakbo ng mom ko. Agriculture fisheries of Bukidnon. Beef Char. Beef. Secretary siya, no? Secretary of Agriculture and Oo, Fisheries? Secretary of Agriculture. Hala! Taray. So, secretary siya nung one of the biggest salt farms sa Mindoro before. May salt ngayon pa pala? May salt farm Alam at saka ko ng farm. fishery. Fishery, mga ganun. Fishery. Himalayan salt ba yan? So, kasi ang Mindoro, salt at saka bangus at saka Sugarcane. sugarcane before. Tapos yung tawag dito, yung tilapia. So, yun yung minamanage ni mama noon. Gumagawa kayo ng salt? Sila mama. Pero wala na kami. Di ba from rain lang yun? From rain? From water From yun. salt water. Salt water yun, gagi. From salt water, kukunin mo na si dry nila. Yes. From rain. Ay, putik. Akala ko rain. Hindi. Kaya ba nagiging maalat yung ulan? Yung salt farm malapit siya Rain. sa dagat. Sayangan yung ganda, friend. Hindi makikita mo yung video dito. Pasensya na po talaga. May mga times lang talaga na meron akong hindi alam. Mga downer type. Well, anyway, okay. Nagtrabaho si mother sa salt farm. Tapos yun, okay yung buhay. Tapos yun, okay yung buhay mga at the age of, pero prior to that, Ihilo ako. pero prior to that, hindi naman ganun yung buhay. Kasi nararamdaman ko yung nanay ko. Hindi, sinasabi ng mom ko, before, wala naman siyang trabaho. Mayaman pa rin kayo kasi may mom eh. Ay, hindi. Nanay ko pala. Okay. Mama ko pala. Yung mama ko sabi niya na walang pera noon, mahirap talaga ang buhay. Yung dati, sabi niya nakatira daw kami sa this point of view ng nanay ko ha. Kasi sa isang bahay, magkakasama yung mom ko tsaka yung mga kapatid niya. Tapos may family na yung auntie ko. So nauna sila nagkaroon ng family. Tapos yung mom ko naman ay bago lang nagkaroon ng anak. Wala daw kaming kumot. Oh my gosh. Kaya ang dami namin kumot sa bahay ngayon. Nagpapanikbaying ka na. Yes. Diba? Yung parang ano ba tawag doon? Yun Basta yung, may tawag ang doon. sabi ng mom ko, sabi niya, wala. Hindi naman parang- Hindi. Parang trauma. Parang Trauma. ganun. Lagi. Kahit anong chocolate Yes. gusto ng anak ko. Oh, Bye. sige. Sabi ng mom ko, kasi nung time na yon, wala tayong kumot. Tapos yung kumot na ginagamit nung baby ka pa, is kinuha ng tita mo kasi gagamitin nila. Tapos wala tayong kumot. Tapos sabi niya, pag ako nagkapera, bibili ako ng maraming kumot. Ang dami namin kumot sa Oh my bahay. God. Totoo yun. I think it's really, really true. Tapos, Totoo. Pag may bisita kayo, ang dami nilalabas namin. niyo naman. Oo, pati kortina. Pati kurtina. Kaya ang dami-daming kumot sa bahay. Tapos, natapos na yung period of life na yon. Naging maayos ang buhay, nakipaghiwalay ang nanay ko. Pagkatapos nagkaroon ng bahay si mama, binigay yung bahay para sa amin ni papa. Kasi 'di ba may second family si dad. Si dad. Oh, 'di ba sabi ko sa may mayaman talaga eh. May second family si papa. So sabi ni mama, this is enough. Pero alam ko masakit sa kanya kasi hindi ko man siya nakikitang umiiyak, pero nararamdaman ko na parang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Tapos yun sabi niya, nakipaghiwalay na siya kay dad. No, talaga. Hindi talaga mapagkakailang mayaman po ang Kay kaibigan Papa. namin. Papa ang tawag ko. Okay. Papa talaga. So, nakipagulay na siya kay Papa. Tapos, from there on, yung Papa ko, lahat ng binibigay niyang ng pera, kasi nag-high school pa ako noon eh, naghiwalay sila. Lahat ng binibigay niyang pera, wala na, nag-stop na bigla. Oh, ang support. Kasi siguro, nasaktan siya, gano'n. Pero hindi ko naman maaalis kung masasaktan siya. Kasi siyempre, alam ko kung siguro mahal na mahal din yan yung mom ko. Oo. Tapos, sabi ko, tapos nung nag-stop, nasaktan siguro siya ng sobra kasi nakipaghiwalay. Pero ano naman magagawa mo kasi may second family naman. That's right. Yeah. Ay, hindi ko rin Mapipigilan si mother na makipaghiwalay. Kasi That's kung right. may second family, hindi ko rin ayaw yung second family. Kaso,
kung gusto ng peace of mind ng isang tao, That's right, wala tayong yeah. magagawa. Tapos sabi nun, edi, not stop lahat. So wala kaming pera. Ang bahay namin, although may bahay kami, yung kalahati ng bahay namin, yung, ano bang tawag doon? Yung pawid? Yes. Yung bubong? Oo, pawid. Pawid din Pawid sa ba amin. yun? Anahaw na may pawid. Oo, Basta yung- may pawid na nakaganon. Okay, no. Naka-braid. Yung kalahati ng bubong namin is pawid. Ah. So hirap na hirap kami noon. Tapos nung time na yon, hindi na nga nagbibigay ng pera si father. Tapos si mom hindi pa ganun ka, Stable. hindi wala pa akong extra income. So parang nag-struggle din siya na kasi from the breakup, 'di ba? Wala, mahirap din naman After breakup ito. After breakup 'yon. So parang tapos nung kumain kami ang umuulam kami Dugpon? Dugpon. Dugpon. Sino bang ako Bicolana bisa sige. hindi sa amin natatandaan ko noon pinaka down na moment namin. Pumunta kami nun sa tito ko. Tapos yung tito ko, so hindi naman ganun din ka well off yung tito ko. So, parang nanghingi siya ng tulong si mother. Siguro kahit hindi financial or what, emotional. Kasi yung tito ko na yun, na rin, sumalangit na wa. Oh, this is the one that just passed away A different recently. one, Oh, okay. yung nauna. Tapos naglalakad kami papunta dun sa bahay nila, baha-baha nun. Pinuntahan namin. Tapos nung sabi ng tita ko na wala daw siya doon, tapos umalis kami. Tapos yung tito ko na yun, hinabol niya kami palabas. Tapos kahit na nakalusong saan, hinabol niya kami palabas. Ano daw yung problema. Tapos inabutan niya ng pera ata si mama. Ewan ko, hindi yung ba yung naalala ko or ewan ko And pa. you witnessed all of these Yes. things. Tapos ang ulam namin Food. dog food. Hindi, ang ulam namin fermented fish. Taray, fermented fish. Oh, alam mo yun. Walang yan sa amin. Kaya nga. Fermented fish, bagoong. Oh, mali ka pa. Dried fish ang toyo. Ay, sus, ginoo. Fermented. Fermented fish, oo. Hoy, ulam din natin. May Lamos lang yan sa amin. Ewan ko kung natatandaan ni mama kasi ako na may mga natatandaan akong Memory. There gano'n. are really special memories talaga na Yes. retain sa ating brain cells. Tapos sabi ni mama nung time na yon. Ilang taon ka nun? So, High 16 school. years old kasi ako High nung school naghiwalay siya. sila. Okay. Malaki-laki ka. Ay, Hindi hindi. ka nagpe-pay attention. Sabi niya high school. Oo, high sa school. kanina. Kaya, nung time na yun, kaya kinausap pa ako ng First year, second year. Third year, fourth year. Pisti. Tapos nung Hi pa, friend. wala na siya Wala pa yun ngayon. dati. Pinatanggal na. Ay, true. Ay, hindi pala pinalipat na, hindi na siya sa SU at saka sa mga colleges. K-12. K-12 pa rin siya. K-12. Tapos yun, hanggang sa kinausap pa rin ako ng, kasi So, nga, fermented fish ang turning point mo. yes. Fermented fish. Ako Kinder na chocolate. O, di ba? Fermented fish. O, di ba? Ay, mga ganun-ganun pa pala kayo. Yun yung mga, Totoo, yes, yun yung mga turning totoo. point namin. Kasi nung nagtatrabaho naman ako as after graduation nung college, kasi nasa bangko naman ako nagtatrabaho, hindi naman ganun kalaki rin ang sweldo sa bangko, pero Pero makakasurvive maraming ka. maraming pera-pera sa sa bangko. Ano? Yung banker, magba-banker ka. Ang daming Oo. ang daming bonuses or madaming ang patawag dito? Depende Ang sa bonus- bangko. Madaming Commissions? Ano ba yun? 16th month pay kami. Oh, 16. Ay, ang taray. Di ba 13 lang yun? Mandatory yung 13 month friend, pero 14, 15, 16, abot ka ng 20, ano na yun sa company. Extra. Ay. Pero sa pinagtrabaho kong bangko, we find ways. Ay, yan yung So, bangko 16 before. yeah, 16 Yeah. 16 Yun yung bangko. pay kami. Oo. Ah. Kasi minsan yung sweldo mo ng December is 2.5. Tapos yung mid-year bonus mo pa is 2.5. Kaya maabot kami ng 16-month pay. So yun yung turning point ko, yung fermented fish. Diba? Oh, wala tong turning point. Wala kang turning point. Hindi ko maalala puro kasi yung Gusto lang niya mag-Canada, I think. yung nasa isipan ko kasi noon, parang wala, gusto ko ng life na ganito, ganyan. So, Yes. Iba-iba talaga. Iba-ibang turning point. Tsaka yung sinasabi mo nga yung food, ang mama ko rin ang sabi niya, magtipid ka na sa lahat ng bagay, wag lang sa pagkain. Exactly. Kaya ang nangyari sa doon akin, na ako. nagmukha akong pinababayaan sa kusina. Yes, exactly. Ngayon, ito friend, di ba? bakit mo ako dinami? Hindi kasi nagsasabi. Sabi niya, friend, di mo talaga, di ba kaka-grocery mo lang? Yun talaga ang hindi ko kaya. Na nandito na ako, na kaya kong bumili na. Yes. As in, never na. I told myself na Hindi tayo never kong isa-sacrifice ulit ang food budget ko in my whole life. Oo, kasi, ewan ko ba, pagkaining. Doon talaga. Trauma siguro. Trauma talaga. Sa amin, kumot,
fermented fish and food. Yun yung mga trauma. Diba? Trauma. Yun yung mga trauma namin. Ano pa ba wala ka na bang turning point na iba? Wala, hindi siya Donti? naka-turn. Hindi ka naka-turn? Hindi. Wrong turn. Left turn lang siya. Pero ngayon naman, parang masasabi ba natin na umaangat-angat kahit papano yung buhay natin dito, di ba? Sa Canada. Sa Canada. Ikaw? Oh, wait. Sabi mo bang luxurious na yung pamumuhay mo ngayon or same pa rin dati or umangat lang ng mga 1 inch lang yung pag-aangat? Sana may 1 inch. Wala namang ibang option. Hindi siya luxurious. Kasi hindi ako makabili ng mamahaling bagay pa rin na Like Chanel, instant. Gucci. Okay. Hindi ko pa kaya yon. Pero in terms naman na, Kasi in terms, yung term kasi na luxurious, parang yun eh, Upo ka lang, tapos may pumapasok na pera, di ba? Hindi, Kasi tayo, pinagtatrabahuan pa natin eh. So True. hindi pa luxurious yung buhay natin. ako, Mga na siguro, mga 60 years old siguro tayo, magiging luxurious. Retired na. Ano ba tawag doon? Basta kaya nakaangat-angat lang tayo sa buhay. Oo. And kontento naman ako. Yung life I natin think. from the Philippines is economically is different from what Struggled. we have here. Oh, yes. The struggles na meron tayo sa Pilipinas is it's not the same struggles that we Economically, have. financially challenged talaga. Yes. Yes. Pagdating dito sa Canada, And luckily ngayon, I cannot say na, and I can't also say na stable financially na ako, but masasabi ko na ngayon na I am not financially challenged. yung struggle is different na. Correct. Yes. Yung financial disparity is different na from Philippines to Correct. Canada. But not to the point na talaga ang dami kong pera. Oo. No. Walang ganun. Hindi na lang ganun. Paycheck to paycheck pa ba tayo? Para-paras lang tayo dito. Yeah. Kasi Ako estudyante minsan. pa ako ngayon eh. Oo, ako din nagkakatapos ko pa lang. Oo, ano pa din naman. Pero Ako paycheck to paycheck lang ako. makakabili pa bumili din ng necessity. Wala nang masyadong Isa-sacrifice, nasa-sacrifice. yes. Ganon. Kasi ako, estudyante ako, pero I still have my car. I pay for my car. Correct. Iba. Kung estudyante tayo sa Pilipinas, hindi tayo makakabili. Walang ganon. Hindi ako makakabili ng car. Mamili ka, magka-car ka na o mag-jeep ka na lang. Or matutulog ka na lang sa car. Correct. Ganon. Ganon. At least na dito tayo sa Pilipinas, may freedom. Hindi, work extra hours lang siguro kung gusto mo may mabiling ka pang Totoo. Yun lang yung Oo. Pero hindi ko rin sinasabi Pero ha. speaking of Philippines ngayon, so lahat ngayon sa Philippines nagkakagulo sila. Dahil? Literal nagkakagulo sila. Saan? Dahil dun sa issue na yun na yung mga tinatanong nila sa mga kilalang mga personalidad Ano yan? sa internet. Bigla ako Yung mga tinatanong nila kung ikaw, ano bang pipiliin mo? Diskarte or diploma? Yung, Ay, oh my God. nagkakagulo Medyo sila. ako While nag-ano tayo doon. dito, nagtatrabaho. Sila doon nagkakagulo kung ano bang talaga. Pero para sa'yo, ano ba yun? Ano ba talaga yung para sa'yo? Kailangan ba akong mamili ng isa? O Pwede both? siguro dalawa. Kasi yung Yeah, diskarte or diploma, it depends on the person. Yeah. Sa situation din ng tao, Correct. di ba? At saka, yung sa kung nasang lugar siya. Okay. Ikaw? Ako based on my experience dito. Dito lang, yung kuna natin yung pagbabasihan mo, yung pagpasok mo dito, kailangan mo ba Okay. ng diploma or didiskarte ka na lang? O ganun. Okay. So Kasi- pagpasok dito, hindi ako makakwalify sa Mercan kung wala akong diploma. Ah. Totoo. Di ba? And then, kung Galing hindi mo ko dumiskarte yan, hindi ko bumalik, tapos yung diskarte naman, kung hindi ako bumalik after 2016 at nakipag-usap dun ulit sa agency, I won't be here. Yes. It's not really just one thing. It works together in two ways. Yes. Kasi, meron din namang hindi sila nakapagtapos ng diploma, pero may mga ways Yes, na makakapag-abroad different sila. talaga, Different oo. pathways. Pero kasi yun sa atin, yung pinili natin, sa amin lang tong point of view ha, kasi yung path na kinuha namin is almost the same. Yung path is May AIPP. qualification. One of the qualification is yes, you have to have a bachelor's degree. Correct. Kaya, kailangan mo ng diploma based on our path na Corrected tinuhok na. by. Tinuhok? Ha? Tinuhog. Tinuhog. Ha? Tinahak! Tinahak. My God. Oh my goodness, sorry. Canadian na pala kayo. Sinong tinahak? Tinuhog. yung tinahak namin na Wala na path ay kailangan ng diploma and experience. So kung kasi sa akin din naman dapat siya
Aanuhin mo ang diploma kung wala kang yung streetwise na tinatawag. So, yes, tayo kasi, may mga tao kasi napakatalino sa school. Hindi ako yun. Yung mga magna cum laude, summa cum laude. Hindi ka din Lister friend? Hindi. Scholar lang ako. Inatanggal. Kasi nabundis. Nag-graduate, may trophy. At least may trophy ka. Oo. So, yun nga, yung iba kasi mga, sila, may magna cum laude. However, masyado silang napako dun sa four corners of school. That's right. Na diploma lang. Nakalimutan nila meron pa palang buhay sa labas. Na dapat na rin silang matutong dumiskarte sa buhay nila. Tsaka Na it depends. Yes, pagsabayin mo yung ganun. Yeah. Baga, isipin mo rin na dapat kahit may diploma ka, kung wala kang diskarte, hindi mo rin ma-achieve yung ano mo. Dito, pag applicable na dito sa St. John or wherever, kung sa Canada, Yes. di ba tayo, Yes. nag-decision tayo po bumalik sa Bumalik sa school. post-secondary. Bakit? Bakit? That's Okay. the biggest question. Ako, meron akong personal reason. I felt racism. Oh. I manage, di ba naging lahat na tayo supervisor dito? Yes, oo. Di ba? Nag-supervisor tayo ng Tim Hortons, and I also transferred to a private company. Naging supervisor din ako, and I worked with a chef. And then yung mga chef na yon may diploma degree. Yes. Red Seal ang tawag nila, Red Seal. Yeah. Parehas ang kami ng ginagawa. Mas mataas ang pay nila kaysa sa akin. Kasi, Kasi meron silang, may Red Seal silang diploma. Tinanong ko yung chef ko. Sabi ko, Chef, what should I do? Should I still go back to school? Or just learn the skills? Sasabi naman niya, you have the skills, but you don't have the, but you don't have the diploma. It's up to you. The only thing you wanted to have a diploma is you'll be more marketable. Ganun yung pagkasabi. kasi Yes. sa Yes. Employment Canada, kailangan meron kang diploma to be Oo. marketable with the others. Tapos, doon na ako nagdesisyon na sabi ko, sige, why not try natin yung post-secondary? And then, ako lang wala akong pinagsisihan na nag-aral ako ulit True. dito. Never. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga kaibigan ko na everything is worth it. Power is knowledge. Knowledge is power. Yes. Sige, kayo na bahala. Baliktarin nyo na lang. At saka, yun nga, yung kunyari, manakaw man sa'yo ang lahat, whatever's in your mind, Correct. hindi nila mananakaw. Yung masunugan ka, That's manakawang ka, physical things. Pero kapag nawala sa yung lahat at nasa utak mo lahat, kung paano gawin. Yes, nanggaling na tayo sa pinakababa eh. Pagka tayo, nadaanan na natin lahat, nasa utak na natin yung paano ulit tayo grow. Tapos dati, di ba nag-a-apply ako online dito? Ang hirap, no? Pag in-upload ko yung diploma ko sa Pilipinas, Ayaw nila. hindi nila kinakilala. Gusto nila yung True. nandito. Kaya, yan talaga yung reason ko. Kahit maglagay ka ng mga doctorate or masteral Diba? doon sa... Unfortunately, Siguro na may mga ano talaga, may mga industry din, mga specific na industry na mag-recognize. Oh, you know this thing already, you've been trained for this certain training parang work, certificate yun. you know, mga ganyan. So, may mga company siguro, but in terms kahit karpentero ka, kahit magpukpok ka lang dyan sa wall, registered ka dapat. Yes. Kasi whatever happened dyan sa yung number mo yan, yung registered number mo, Licensure, license number mo na yan, ikaw yung mananagot dyan. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas na pipirma lang si engineer, tapos yes. Oo. lalagyan ka lang ng master plumber or master electrician, yun, sila na yun. Tapos magkukuha lang sila ng labor. Dito siguro may mga apprentice din, yung mga ganyan, gagawa, tutulong. Pero very strict sila in terms of mga ganyan, mga red seal. Sa Oo. certification, sa lahat training, di ba? Yeah. Dito, mag-apply ka to people know lang sa Pilipinas. Dito, madali mag-apply sa lahat kung meron kang certification na, kunyari, sa nursing home, na caregiver. Hindi ka rin basta-basta dito pag wala kang CPR. Oh, Kung wala yes. ka pang, yung, Training. Oo. Training ng CPR. diba? Nung sa akin naman kasi, nung dumating ako, para-paras kasi tayong dumating, di ba na, meron tayong yung Western education West. equivalent, Oo, West correct. something. Though meron yun,
Tapos nag-try ako mag-apply sa mga banks. Kasi I was in the bank before. Oo, diba? at least yung related. Yes, related. Ayoko na, kasi nung pagdating ko, di ba, nasa ano tayo, coffee shop. Oo, lahat. Sabi ko, ayoko na magtrabaho ulit sa sa fast food. Gusto ko na mag-venture into my corporate world na ulit. Correct. Hindi ako makapasok. Totoo. Kahit meron tayong Western education. Siguro yung iba nakakapasok. Kasi magkakaiba naman tayo ng Tama, kung sa inyo umokay yun, okay, go. Oo, Pero maswerte sila. Maswerte kayo. Maswerte At saka siyempre, it's not just like swerte. Pinaghirapan niyo yan, you deserve it. Correct. Pero yung sa point of view ko, nahirapan ako pumasok kasi Ako din. kasi sobra. hindi naman, yung inaral ko naman sa Philippines, I'm a management accounting graduate sa Philippines. But, it was in a province na talagang province Correct, yung totoo. Hindi naman to De La Salle University, Totoo. University of the Philippines, or yung mga well-known na university. Kasi Ng pag doon ka Pilipinas. galing, iba rin yung weight ng mo pag doon ka galing sa mga universities na yon. So, ako, galing lang ako sa State College. Me too. Bicol Diba? University. Bicol lang. Bicol University. Pero, Pero, Occidental Mindoro State College ako galing. So, pero proud pa rin kami ha. oo Hoy. naman. Hoy. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakasurvive sa accounting That's dito. right. Yes. So, sabi ko, tapos gusto ko mag-practice ng accounting kasi di ba management accounting. Hindi rin ako nakapag-CPA board exam sa Philippines kasi yung management accounting kulang ng courses para mag-CPA ako. So, sabi ko, dito ko na lang gagawin pag nag-move ako ng Canada. Tapos pagdating ko ng Canada, nahirapan naman ako mag-apply sa mga banks kasi gusto ko nang pumasok Diba? ng banks eh. May TD ako noon na in-applyan, hindi ako natanggap. Ay, TD. Oo, Oo. hindi ako natanggap. Pero hindi rin yung pang-accounting Pero at least gusto kong mag-try. Yun lang yung TD lang yung tinry ko, hindi ako nakapasok. Ay, iba. Tapos, Ano applyan mo? Yung sa ano? Yung TD. teller? customer associate something. Tapos, hindi ako nakapasok. Sabi ko, okay, mag-school na lang. Gusto ko rin naman talaga mag-CPA. Tapos sabi ko, sige, mag-aaral na lang ulit ako ng accounting. Yun nga lang, ang problema, inaral ko ulit yung accounting from the very first subject. Pag ang accounting 1, 2, 3. Although naaral na natin sa Pilipinas, may similarity pero maganda rin naman at least na ano ko siya. That's right. Na-review ko siya, refresher course. Yun nga lang, I have to, kasi yung mga friend ko sa Philippines, bakit ka pa nag-aaral? Nandiyan ka na, ganun. Yung question nyo kasi, yung babas. Yung question nyo kasi is, nababagay ang question na yan kung nandiyan ako sa Pilipinas. Ba't ka pa nag-aaral? Kung nandun ako sa Pilipinas at graduate naman ako, Sakit sa tenga. hindi na siguro. Pero kung nandito na ako sa Canada, kasi ang labanan ng certificate at dapat may degree ka natapos, if you want to get out of a specific level of income, if you want to grow, you have to have those degrees That's right. I totally and agree. licenses. Totally agree. Kung wala, mahihirapan ka. Tsaka yung racism. Ewan Yes. ko. Parang Kaya yung sinasabi kasi may narinig ako sa TikTok na, dapat diskarte, ganun. Huwag nyo masyadong i-down yung diploma. Kasi mananakaw sa iyong lahat, pero yung utak na natutunan mo sa school, hindi mo mananakaw sa iyo. Ay, yung mga diskarte, sobrang nakaka-proud din yung yes. actually nakakaingit nga yung mga dumiskarte na nakarating sa ganitong posisyon Yes. ng buhay na hindi na nila kailangan mag-aral Pero pa ulit. isipin nyo din, yung lahat na diskarte na sinasabi nila, hindi para sa lahat ng tao. Hindi. Oh, Kasi hindi, oo. hindi lahat na tao na nababagay sa isang business or something. That's right. Yeah. Yeah. Diba, Yes. mga ganyan. So, it depends din siguro. Pero para sa akin, importante din yung diploma talaga. Kaya sa inyo, sa mga listeners namin, you have to think on your current situation. Pero Totoo. para sa akin, if you're still young, like Oo, 18, siyempre. 26, or mga Especially ganon. if you're still young and then may nagpapaaral sa'yo, huwag nyo naman sayangin yung pera nyo na Knowledge is power. Sabihin nyo lang, ay, akin na lang yung pera, akin na lang yung pang-tuition ko, ipuput up ko na negosyo. I-grab nyo yung opportunity na mag-aral kayo, di ba? So, tapos minsan sasabihin pa na, ay, kukuha na lang ako ng 2 years course or kung may magpapaaral sa'yo, magsusuporta sa'yo na paparalin kita ng ganito, anong course gusto mo, i-grab niya na yung dream courses niyo or dream job niyo in the near That's future. right. Yes. Pero Okay. kung kunyaring two courses, kung dito kayo pinag-aral kasi kung ganun situation naman, kung nasa Canada kayo, kasi may mga courses na 2 years lang naman talaga. That's right. Business courses na 2 years. And after that, if you want to put up a business, you can do it in here in Yeah, Canada. May Of tinatawag na post-secondary din. Yes. That's what I took. Yes. Yung post-secondary. Okay, kaya
ang masasabi lang namin, depende talaga sa sitwasyon nyo. Huwag And kayong... sa priorities, sa priorities, I think. yes. Yeah, sa priorities. Depende sa sitwasyon, sa priority, kasi mahirap na makinig na lang lahat sa mga sinasabi sa social media. Oo. Kasi baka maliligaw ka sa dami ng sinasabi nila. Dapat diskarte, dapat ganito. Mahirap. There's individual differences and everything is applied differently as well. Yes. Alright. Narinig mo yan? Pinaghirapan ko, nag-isip talaga Yes. ako nun. Yun yung sinasabi nila sa math, mag-a-arrive ka in the same answer, pero magkakaiba kayo ng solusyon. Correct. I love it. Ganun sa That's sa right. math. Yes. Ganun Magkakaiba sa kayo. Oo. Isa lang yung number, yung answer, pero iba-iba kayo ng solution. Oo. Ganun din sa Whatever buhay. works, whatever best works for you. Laging ganun dito pag nasa training. Kung ano yung Yes. gagawin. Whatever best works for you, that's fine. Ganun sila. Merong flexibility Oo. na tinatawag. Ganun. Kakaloka. Ganun. Yes. And yun yung topic natin no, napag-usapan na natin yung topic ngayon. And maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga usapin. Usapin Naway pampubliko. may napupulot kayo sa aming pinag-uusapan namin sa topic namin ngayon. So hoping na may napupulot kayong aral. So comment down below kung ano yung next topic na gusto nyong i-open up or i-brought up namin next episode. And ayun, maraming salamat and sana mag-subscribe naman kayo sa amin. Bakit dumagdag din naman yung 5 subscribers namin? Oo nga. Makikita nyo kami sa podcast, and of course the video you will also see it in podcast. Spotify. Hello. Pati ako. You will see us in Spotify, yung may video podcast yon, and then YouTube channel. Ay, taray, may pa YouTube. Yes, may pa YouTube channel kami. Kaya nagsabi. Char. Yung YouTube channel na mag-start pa lang ng second episode kasi walang video yung syusyunga-syunga kasi yung dalawang tao na nagpo-podcast. Hindi na-click yung video. Oh my God. So yun, meron kami YouTube channel, meron kami Spotify. Sana mag-subscribe kayo. Thank you again for listening. And Thank you for having me here. Thank you, Christine. So much. Uy, Thank you. nakalimutan na ito Oo, salamatan. ako na lang magpapasalamat. Thank you, Kevin and Dondi, for asking me to be your guest. Yeah, to talk about some issues. Nakalimutan mo na natin. Ako na. Siyempre, Ako na. pasasalamatan natin to, friend. Ako na. Okay Thank lang you. naman sa akin. Thank you, Christine, for sharing your life. Namshi. O, siyempre, ano talaga to? Yung pinaghuhugutan niya kanina, parang naantig. Ngayon ko lang yun narinig. Naantig ang Naantig ka ba? Naiyak ka ba? Muntik na sana. Naghanap na siya ng tissue. So, bumulik. Mahirap mag-share ng life experiences, no? That's right. Nakakaiyak. Yeah. Thank you so much. Pinagkatiwalaan mo kami dalawa. Very Next time, mag-interview tayo ng yung mga nakakaiyak. So, siguro, next time, mag-isip tayo ng topic din na makakasama din. Kasi, apaka masiyahin niya Yes. kasama. Jolly person. Jollibee! Jollibee. Jollibee! Hindi yung itsura, ha? Yung mukha! Kaya sinasabi, di ba nga, hindi na sasacrifice sa pagkain. Kaya ito na. Ito na yun. Kasi bawal mag-sacrifice sa pagkain. So, Oo. Okay? Anyways. Hanggang sa muli, mabuhay. my name is Kevin. And my name is Dondi. Thank you for listening. See ya!